Siyempre sa politiko, kailangan meron din. Di ba? Baka nga mas makapal pa sa kanila eh. Risa Hontiveros nangunguna bilang pinakapaboritong senador ng mga Pilipino. Kahit sabihin mong malinis ang budget, madudumi naman yung nag-i-implement. Pagkamuhi ang nararamdaman ngayon ni Aling Merlinda Doydora sa Kabataan Party List matapos na mapag-alaman niyang nasawi ang kanyang anak na si Jerlyn Doydora sa isang enkwentro sa pagitan ng militar sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro nitong Enero 1 taong kasalukuyan. Samantala, desidido naman ang kampo ni Aling Merlinda na sampahan ng kaso ang Kabataan Party List. Plan po namin ngayon ay magpa-file po kami ng case sa Kabataan Party List. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Sabado, January 10 sa Pilipinas. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mga Kamusta naman ang araw at linggo ninyo mga kayon? ang laban. Hindi puro drama, di Unang linggo, pangalawang linggo. ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito Bilis sa talaga ng panahon, ano? boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami nagtitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. January 10. Ikalawang linggo na kagad. Para sa mamamayan, totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa patangkilik, pakikinig at higit sa lahat pagpili at panonood dito sa Joe Malone TV para sa issue na yan. Ay, nako, Diyos ko. O mga kayo na, mega love shoutout po. Paki-comment naman dyan sa baba yung exact location nyo. Alam nyo na yan. Attendance check muna tayo dyan. Siyempre. Second week na kaagad pala, no? December 10, dito sa Pilipinas, alas 9. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa Joe Malone TV. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. At kung hindi naman, paki-subscribe na lang din at paki-click yung bell icon bilang pagpapakita ng suporta ninyo sa Joe Malone TV. Maraming salamat po. Gaya na sinabi ko kahapon, hindi lang puro DDS tayo dito. Kumbaga, siyempre, sa mga talakayan natin, hindi naman palaging puro DDS, di ba? Siyempre, kailangan meron din maka-Diyos, makapuso, makatao, malasakit, di ba? Oo, pinagtatanggol natin siyempre ang mga Duterte. Iisa lang ang goal natin dito, iisa lang ang layunin natin dito talaga. Ang maprotektahan hanggang sa mapaupo natin si BP Inday Sara. Dahil naniniwala tayo, pare-parehas mga kayon, gaya ng ginawa ni Tatay Digong o baka mahigitan pa niya yung ginawa ni Tatay Digong sa totoo lang, nung panahon lang talaga ni Tatay Digong kahit papano, syempre, di naman perfecto si Tatay Digong. Hindi naman din perfecto yung pamamalakad niya. O kuminsan nakakapagmura. Diba? Pero sa sitwasyon natin ngayon, mas gusto natin yung totoong tao eh. Diba? Mas gusto natin yung kamay na bakal, yung totoong tao, rather than nagpapakasanto. Pero sa totoo lang, diba? Alam niyo na yan eh. Diba? Alam niyo na yan. Mga kayon ha, sa description, meron tayong mga link, YouTube, mga backup channel natin. Mga kayo, pakisuportahan na lang. Ha? Paki-click na lang, madidirect na kayo sa link sa mga channel na yan. Tapos paki-subscribe na lang, target natin dyan. Dumami yung subscriber, dumami yung mga views. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman tayo titigil na maipagtanggol ang mga Duterte at syempre hanggang sa mapaupo si BP Inday Sara Duterte sa 2028. Malapit na yan. Mabilis na yung panahon ngayon. Tingnan mo nga, second week na, oh. Di ba? Kakapasok lang ng 2026. Kakabati ko lang sa inyo ng Happy New Year. Tingnan nyo ngayon, January 10. Tingnan nyo, bukas, January 11 na.
Oy, yung mga viewers natin OFW, usually mga OFW, sana na-enjoy nyo yung ganitong klaseng usapan natin, yung ganitong klaseng pakikinig. Kung mayroon kayong gustong i-topic aside sa politics, doon sa When Tito Talks, i-comment nyo na lang dyan sa baba o kaya i-comment nyo doon sa When Tito Talks. Puntahan nyo yung When Tito Talks, mag-upload tayo doon. Anything under the sun, When Tito Talks, italakay natin dyan. Kung gusto nyo yung halimbawa, konti lang ang problema nyo, dagdagan natin. Saka yung tito ng ina mo, yung food vlog natin, nandiyan dyan sa description. Paki-ano na lang, ha? Paki-subscribe na lang. O, ito na. Siyempre, uso matigas ang mukha ngayon. Di ba? Pag ang requirement, patigasan ng mukha, sa politika, kailangan matigas din ang mukha mo. Hindi lang yan gaya ng mga normal na Pilipino na tulad natin na kailangan meron ka rin kapal ng mukha. Siyempre, sa politiko, kailangan meron din. Di ba? Baka nga mas makapal pa sa kanila eh. Risa Hontiveros nangunguna bilang pinakapaboritong senador ng mga Pilipino. Pero pag tinignan mo yung post, mas marami yung haha-react. Talagang no? Siyempre. Pero yung mga ganitong post, pagka medyo mahinang nilalang ka, may engganyo ka, mauuto ka. Ay, putya, lakas ni doon na rin ako. Pero pagka mga tulad natin na talagang naghihimay-himay, nag-iisip, o gising na, mulat na. Mulat naman yung mga Pilipino. Kaso meron pa rin silang nadadali rito eh. May natutulongges pa din. Di ba? Meron pa din, mahihilang pa din, lalo-lalo na yung mga, hindi naman mahihinang nila lang. Yung mga hindi talaga totally aware doon sa nangyayari. Yung mga tipong, lagi ko sinasabi to noon pa eh, na whether you like it or not, dapat pakailaman mo na eh. Yung gobyerno eh. Dapat makiboses na tayo. Kasi, parte ka naman nun eh. Parte ka naman ng gobyerno na to. Whether you like it or not, whether nakikibalita ka o hindi, o ayaw mong ma-stress, kaya ayaw mong makibalita. Di ba? Usually ganon. Ayaw natin makibalita kasi nakaka-stress lang. Puro pataya, puro negative. Wala eh. Walang mabalitang positive eh. Kaya puro negative. I'm sure, tinan nyo, yung mga viewers ko, yung mga audiences ko, yung karamihan mga OFW, meron din naman mga lokal. Karamihan mga OFW. Tinan nyo, kahit na maalwal naman yung buhay nyo dyan. I mean, huwag kayong ma-offend kung maalwal. Siyempre, hindi naman talagang, pinaghihirapan nyo din naman yan. Kumpara naman dito. 'Di ba? Talagang po siya, para kang nakikipagsunggaban dito eh. 'Di ba? Kahit papaano nakakaraos kayo diyan, kahit nakikibalita pa rin kayo dito sa Pilipinas kasi syempre ito yung lupang sinilangan ninyo. Gusto nyo balang araw makauwi rin kayo rito sa Pilipinas, 'di ba? Kaya nagpapakahirap kayo diyan. Kaya nakikibalita kayo. Pero aminin man natin o hindi, mas maganda pa rin dyan. Diba? Marami pa rin silang naloloko. Marami pa rin. At marami pa rin silang natutulongges at marami pa rin silang nadadali. Ako, lagi ko nga sinasabi, inggit na inggit ako sa mga OFW ko na mga audiences, na mga viewers. Sa totoo lang, pagka nagko-comment kayo na if you're watching from Japan, Qatar, Dubai, Switzerland, Alaska, New Zealand, Switzerland, pinakagusto ko. Kasi parang ang ganda ng view eh. Parang pang-postcard. Di ba? Tapos sa Singapore, I've been to Singapore for 5 days straight. Talagang 5 days lang ako nando doon. Pucha, sasabihin mo sa sarili mo, ayaw mo nang bumalik ng Pilipinas. Ganun katindi. Kahit first time mo pa lang. Di ba? Walang gasolinahan station, hindi gaya sa... hindi kada kanto may gasoline station sa Singapore. Mayroon lang silang lugar na kung saan doon pupunta yung mga sasakyan para magpagas. Hindi gaya dito, konting kembot, gasoline station, konting kembot, pagkainan. Tayo, mga Pilipino, ang papatay sa kapwa Pilipino natin. Bakit hindi? Hindi na tayo kumakain para sa surviving eh. Hindi na tayo kumakain para makasurvive. Kumakain na tayo dahil sa pleasure, dahil sa sobrang dami ng kainan. Na kahit hindi ka naman nagugutom, mapapakain ka. Kahit saan, merong food bazaar. Na kahit hindi ka gutom, wala kang ganang kumain. Minsan, tikman ko nga yun. So, parang, alam mo yun, tas lahat matatamis. Tapos sasabihin nila, syempre, nasa sa inyo na yan kung ayaw nyong kumain. Di ba? Oo, tama din naman. Pero kung wala kayo dyan, hindi rin kami kakain. Di ba? Hindi, kasi yan kumbaga parang
ah, parang it take two to tango eh, 'di ba? Parang gano'n na nandiyan kayo tapos yung Pilipino hindi na kumakain para makasurvive, kumakain na dahil sa pleasure, 'di ba? Kasi uy, daming pagkainan, punta tayo doon, kain tayo, kahit hindi naman nagugutom, 'di ba? Walang problema. Walang problema kung nandiyan kayo. Syempre nasa tao din 'yon. Pero syempre it takes two to tango nga eh, 'di ba? Kumbaga parang both dapat. Ang pagbabago hindi lang naman manggagaling sa taas pababa eh. Dapat parehas kayong willing, 'di ba? Hindi lang porket gusto ng magbago ng presidente, pababa. Lahat kailangan magbago na. Dapat dalawa din. Ang solusyon, dalawa din. Kung may tatanggalin ka, kailangan may ilalagay ka din. 'Di ba? Okay. Alam nyo, sa gobyerno ng Pilipinas, talagang pasensya na doon sa mga OFW natin. Ito na po eh. Ako pa talaga humingi ng pasensya. Ako na talaga humingi ng pasensya. Panoorin natin to. Ano ho bang masasabi po ninyo dito? Ang Malacanang sinasabi pinakamalinis daw itong budget natin ngayong taon. Attorney. Pinakamalinis. Natawa na lang. Meron bang, if there's such a thing as pinakamalinis na budget, baka ibig nila sabihin wala na daw pork barrel. Eh, kahit sabihin mong malinis ang budget, eh, madudumi naman yung nag-i-implement. Opo. Diba? Eh, kung magnanakaw pa rin dyan sa DPWH, Opo. Attorney, meron... sa Department of Agriculture, eh, wala rin. Ang ibig nila sabihin siguro, dahil na-minimize nila yung pork barrel, pero hidden, sinasabi ni Senator Amy Marcos, yung pork barrel nila, hindi halatang baboy kasi giniling. Yes. Opo, opo. Dito nga po, ang sinasabi, yung tinuturing po yung pork barrel, alin po ba dito sa budget natin ngayon yung nakikita po yung red flags? Tingnan mo yung DPWH, malaki pa rin ang budget na. Wala naman problema niyan dahil infrastructure drives drives also the economy by because of the construction. Pero kung titingnan mo, dapat dinisclose nila sa atin, alin dyan? Ang sinasabi kasi nila, wala na daw flood control projects except doon sa may mga foreign funding. Hindi naman nila sinasabi sa atin, alin doon ang may foreign funding para ma-monitor din ng mga bansang inutangan nila. Ibig sabihin, nangungutang pa rin ang administrasyon ni BBM. Diba? Para tayong ginagawang bata, yun ang mahirap dyan. Alam nyo, may pera naman ng Pilipinas eh. Sa dami ba naman nagbabayad ng tax? Diba? Nakakaipon nga sila ng ganong kalaking halaga eh. Diba? Alam mo, ay itong bansa na to, hindi ko alam kung paalwal o pahirap eh. Kung talaga ba nakakatulong sa bawat Pilipino, itong mga OFW, saka yung mga lokal na nagtatrabaho rito, sila makakasagot nito. Kung talaga bang nakakatulong ang gobyerno sa inyo, sa hanap buhay nyo, sa buhay nyo sa pang-araw-araw, kung nakakaalwal pa ba kayo, o baka mamaya paulit-ulit lang. Alam mo, ganito eh. Alam mo, sa totoo lang, ganito. Baka kasi sabihin nila, madali lang magsalita para sa atin eh. Na hindi naman natin naiintindihan talaga. Ayaw nyo nga paintindi eh. Tulad na lang yung budget, DPWH. Okay, madali lang sabihin, wala nang flood control project, wala nang corruption. Madali lang naman sabihin. Kahit sino naman pwedeng sabihin yan eh. Pero syempre, ilatag nyo sa amin. Yung paintindi nyo sa amin kung talagang kung talagang walang ghost project na, bakit malaki pa rin yung budget ng DPWH? Bakit nangungutang pa rin? Alam nyo, ganito eh, kung talagang gusto nyo na maging maalwal ang buhay ng Pilipino, babaan nyo yung mga bilihin, babaan nyo yung kuryente. Kutya, kahit wag na nga natin lahatin eh. Kahit kuryente na lang muna. Kuryente na lang, 'di ba? O yan ang isinusulong ni Congressman, ni Senator Rodante Marcoleta. Pero syempre, pag isinulong yan, hindi naman niya isang iglap lang mangyayari na, 'di ba? Katarantaduhan naman 'yun. Talagang ano yan, mahabang proseso yan. Ang tanong kasi dyan, yung mahabang proseso na yun, hanggang kailan? Diba? Bakit hindi kayo makagawa ng batas na para pabilisin yung batas na sa ganun, may adapt sana kaagad sa gobyerno at maramdaman kaagad ng bawat Pilipino. Kahit na kuryente na lang eh. Diba? Ay, bakit ba ayaw niyang babaan yung kuryente? Kasi mga private ang may-ari. Diba? Ngayon, pagka may private na may-ari, hindi na gobyerno, medyo mahirap ng pakialaman yan. Totoo naman, pero kaya. Kung si Tatay Digo nga nakaya eh, di ba?
Pero kaya yun. Kaya yun. Communication lang yun. Sa kapag nakita na talagang para sa bayan naman eh. Diyos ko naman. Di ba? Bawasan yung mga bilihin. Bakit ang tataas pa din? Yung tubig, bawasan. Yung mga amilyar, yung tama naman yun eh. Biri mo, binili mo na yung bahay tapos magbabayad ka ng amilyar para sa tax. Yung sa tax na yun, mapupunta sa gobyerno. PhilHealth. Kalusugan. Okay. Mga ano yan, mga basic kung tutuusin eh. Pero hindi basic eh. Yung basic, pinapahirapan nyo, sa totoo lang. PhilHealth. Marami namamatay sa Pilipinas, sa totoo lang, lalo na yung mga mahihirap, yung mga walang pambayad. Mas namamatay pa sila ganun. Yung iba, pagka may sakit, ayaw na nilang ipagamot, hinihintay na lang na lumala. Kasi walang pera. Imbis na mabubuhay pa yung tao, mamamatay na lang. Real talk to Real talk to. Ito yung totoong problema. Kung talagang gusto nilang paalwalin ang buhay ng bawat Pilipino, kung gugustuhin lang nila, kaya naman eh. Hindi ako naniniwala na mahabang proseso. Kaya yan. Kaya yan. Ang tanong kasi dyan baka ayaw lang din nila. Kuryente, tubig, bilihin, PhilHealth, health benefits, education. Nang sa ganun, maraming, alam mo yun, pababain yung tuition fee, di ba? Tapos, pataasin ng quality ng education. Baka ayaw nyo din kasi. Kaya talagang parang maintain lang tayo sa ganito. Yung sakto lang, yung may alam ka lang, hindi ka matalino, hindi ka naman bobo. Sakto lang, pero hindi ka nagtatanong. Yan yung mga, yan, sakto lang, level lang. Okay, ganyan lang. Huwag ka na magtanong ha, para hindi ka tumaas. O, ganyan lang, huwag ka na rin para hindi ka bumaba. Eto ka lang, same level lang. Diretso ka lang. O, yun nga lang, hindi ka aalwal. Hindi ka mahirap, hindi ka aalwal. Pero yung iba yun yung iba mahirap talaga. Grabe. Ako na humingi ng pasensya sa mga OFW natin kahit na hindi naman talaga dapat. Pasensya na kayo, ganito na kami sa Pilipinas ngayon. Kaya malaki yung bagay, yung kooperasyon nyo, malaki. Yung pagsimple, yung pag-subscribe sa akin, malaking bagay yun. It keeps me going. It keeps me going. Yung pag-subscribe nyo, yung pag-views, pag-nood nyo sa akin, yung pag-simple, yung pag-comment nyo, mga kayon. Yung hindi nyo pag-skip ng ads, it keeps me going, 'di ba? It's keep me going and on and on and on. Yan ang makakapag alam mo 'yon. Oo. Ganun pa rin. Magbabalita pa rin tayo, maglalatag pa rin tayo ng issue. Pero sana yung suporta na hinihingi ko, 'di ba? Alam ko may iba diyan. Sumusuporta talaga. Sumusuporta naman kayo in fairness naman sa mga viewers ko, sa mga audiences ko. Okay nga 'di ba? Sabi ko nga kahapon, umalis na yung mga ayaw. Umalis na yung mga ayaw sa akin. Matira na lang yung matitira. Pero at least, yung mga magko-comment sa akin, yung mga nanonood talaga, at least, alam ko na talagang yung mga yun, talagang audience ko. Talagang viewers ko. And I thank you for doing that. Kasi talagang buong puso kong tinatanggap yan. Kaya nga, lagi tayong umaharap dito eh. Di ba? Lagi ako nakikibalita kasi isa lang yung goal natin. At alam nyo na yun. Di ba? Kaya minsan nababanggit ko na, hindi lang tayo puro hindi lang tayo DDS ng DDS dito. Di ba? Siyempre, gusto ko rin ma-impart sa inyo yung alam ko, yung sa simpleng pamamaraan na ma-encourage ko kayo na maging makadiyos, na magpatawad, alam mo yun, na maging makatao, magkaroon ng malasakit, hindi lang basta puro DDS tayo dito. Madali magpaka-DDS di ba? Alam nyo yan, hindi kayo inosente, madaling magpaka-DDS, pero mahirap magpaka-loyal at mahirap magpakamalasakit sa kapwa-tao. Papasukin natin. Desidido ang pamilya ng isang Yan estudyante na. na sa Rene ko. enkwentro sa Occidental Mindoro na magsampa ng kaso. Kinilala ang biktima na si Jerlyn Doydora na umano'y miyembro ng Kabataan Party List at nakaugnay sa NPA. Si Almor Fersuelo magbabalita. Kabataan Party List, please po, nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Yung mga picture niyo po na kumakalat, please po, tigilan niyo na po. Buhay na po ng anak ko ang kinuha niyo, ninakaw niyo pati mga pangarap niya. Ano ba ang gusto niyo?
Galit at pagkamuhi ang nararamdaman ngayon ni Aling Merlinda Doydora sa Kabataan Party List matapos na mapag-alaman niyang nasawi ang kanyang anak na si Jerlyn Doydora sa isang engkwentro sa pagitan ng militar sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro nitong Enero 1 taong kasalukuyan. Si Aling Merlinda ay isang OFW at napilitang umuwi dito sa bansa upang makita sa huling sandali ang kanyang anak. Anya, wala Sakit silang nun. alam na sumali si Jerlyn sa Kabataan Party List at hindi niya inakala na sa kanyang pag-uwi ay isa ng bangkay ang kanyang pinakamamahal na anak. Yung pagsali na to ng Kabataan Party List, hindi namin alam to. Dali-dali po ako umuwi kasi isa po akong OFW. Makasakit po sa isang magulang. Inunod kuya niya na siya. Matatandang ilang beses nang isinawalat ng mga dating kasapi ng rebeldeng NPA na ang Kabataang Party List ay isang legal front ng CPP, NPA, NDF kung saan nagre-recruit ang mga ito ng kabataan na mamundok at mamuhay bilang mga NPA. Samantala, hindi rin napigilan ni Gina Madis, ina ni Stephanie Joy Borinaga, ang maiyak nang malaman na kasali sa engkwentro ang kanyang anak. Nagpaalam lang ang anak na pupunta sa Maynila, ngunit napunta sa Mindoro dahil na-recruit ng anak bayan. Ang paalam niya dito lang sa Metro Manila. Hindi ko alam kung bakit na-recruit siya sa mga ganyang samahan. Na-recruit po siya sa anak bayan po. Kung matatandaan, sinalubong ng tropa ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ang taong 2026 ng isang engkwentro laban sa rebeldeng grupong New People's Army o NPA sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro na nagresulta sa pagkasugat ng ilang sundalo at ikinasawi ni Jerlyn. Para kay Luisa Espina ng Hands of Our Children Movement, katulad niya na na-recruit din ng anak, pare-pareho ang ginagawang pattern ng mga makakaliwang grupo kung paano nila nire-recruit ang mga inosenteng kabataan. Diba? Karamihan po sa mga anak namin na wala po ng December. So, ganyan din po ang aming anak at ganon din po sa mga Hands of Our Children Movement. Same pattern po. At isasali sa mga immersion. Ang paalam kay Ma'am Gina, immersion. Kay Ma'am Merlinda is camping. So, pare-pareho, iba-iba lang ng tawag. Ngunit same pattern na idadalhin sila sa kabundukan. At pag nandoon na sila, matatrap na. Katulad ng anak ko, natrap na. Akala sabihin na mag-aaral lang o magtuturo sa lumad. Ngunit saan ba nadala yung anak ko? Guerrilla Front 55, Guerrilla Front 2, Guerrilla Front 18. So, ito yung mga NPA na nasa kabundukan. Binigyan diin pa ni Espina na ang pagkawala at pagkasawi ng ilang mga kabataan ay bunga ng terror grooming na ginagawa ng Makabayan Bloc na nasa Kongreso. Ano po ba yung mga organisasyon na sinalihan ng mga anak namin? Recording in progress. Anak Bayan, Kabataan Party List, Gabriela, at marami pa pong iba. Na ito ay nakaupo pa sa mga ating Kamara. gobyerno. Kaya kinukundina namin yung nangyari sa anak namin. Yung nandito po, larawan po kung paano natiterror grooming ang mga kabataan. Ang anak ko hanggang ngayon nasa kulungan. Hirap man dalawin dahil nasa agusan. Ang anak ni Ma'am nasawi. Ang anak ni Ma'am missing pa rin. At marami pa rin sa Hands of Our Children ang nawawala 10 taon, 9 taon, at maraming ina na nagkakaroon ng sakit ng depression. So ito yung mga biktima. Samantala, desidido naman ang kampo ni na Aling Merlinda na sampahan ng kaso ang Kabataan Party List. Plan po namin ngayon ay magpa-file po kami ng case sa Kabataan Party List na yan. Sa nagdala sa anak ko at nagbigay ng kapahamakan. Noong Enero 8, na-rescue ng Philippine Army si Chantal Anikush, 24 anyos, isang PhilAm na kasama ng NPA sa engkwentro sa Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog. Umaasa si Aling Gina na makapagbibigay si Chantal ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo. Grabe, di ba? Alam nyo kayong mga estudyante, mag-aral na lang kayo. Sobrang sarap mag-aral. Pagka may mga ganyang mga may lumalapit sa inyo tapos ipinapasok kayo, wag na lang. Alam nyo, nung college ako, kakwento ko lang, nung college ako, merong fraternity rin na lumapit sa akin. Hindi siya nakasagot eh. Nung that time, presidente ako ng Psychology Society sa Arellano University. Hindi ko nasasabihin yung frat na yun. Sinasabi niya, sinasali niya ako kung gusto daw niya akong pumasok. Isa lang tinanong ko ano ba goal ninyo? Nung that time, nung college kasi ako, mabusisi na ako kasi yung 4 years na psychology na
na course. Kinuha ko lang ng 3 taon yan dahil wala akong non-stop ako noon. First sem, second sem, sem break, first sem, second sem, sem break, first sem, second sem, sem break. Lahat yan, pati yung sem break ko, yung bakasyon na March, lahat yun, kinuha ko na full units yun. 12 units, lahat. Kaya yung 4 years, nabawasan ko, naging 3 years lang. Tapos diretso na kagad sa masteral sa De La Salle University. Master of Science, major in Industrial Organizational Psychology. Yun yung kinuha natin. Naiwan lang natin yung thesis at saka yung compre. Yun, nung time na yun, talagang hindi ako matalinong estudyante. Talagang mabusisi lang talaga ako. Nung time na yun, tinanong ko siya, ano ba goal ninyo dyan? Hindi siya makasagot. Nung hindi siya masagot, tinalikuran ko. Sikat na fraternity sikat na fraternity. Hindi siya masagot. Biruin mo, aakayin mo ko, tapos doon tinanong kita kung anong goal mo, hindi mo masagot. Paano tayo maniniwala niyan? Di ba? Kaya hindi nila, walang fraternity na nakakuha sa akin noon eh. Walang fraternity dahil ilang din sila dahil alam din nila na presidente ako ng Psychology Society. Tawag nga nila sa akin, press eh. Sophomore, ano pa lang ako noon bago pa lang ako noon. Kakapasok ko pa lang noon, sumabak na ako sa President Society at hindi lang ako walang silbi. Marami ako pina-implement na mga project ko nung ng presidente ako ng psychology, lalo-lalo na yung mga nameplate, yung mga pin, yan, yung society, pinaganda natin, pina-involve natin yung mga members natin. Kaya talagang kung kayo, mga estudyante, mag-aral na lang kayo. Sobrang sarap mag-aral. Ang problema lang natin bilang estudyante noon na pagka hindi tayo nakapag-review kung ano isasagot natin sa mga exam, sa mga quizzes. Pero sobrang sarap mag-aral. 'Di ba? Kung ako babalikin, mag-aaral pa rin ako eh. Same ano pa din. Gusto ko sa Arellano pa din. 'Di ba? Same classmate pa din. Kaso syempre hindi. Ang reality hindi naman talaga ganoon eh. 'Di ba? Hindi naman talaga ganoon ang buhay. Kumbaga, talagang kailangan mag-move on tayo. So, ganun talaga. Kaya kayo mga estudyante, mag-aral na lang kayo. Sobrang sarap mag-aral. Pero pag may kumausap sa inyo ganyan-ganyan, pinapasok kayo sa ganito, wag nyo nang i-entertain. Dahil baka pagka pinakitaan nyo yan na medyo interesado kayo, nagtanong ka ng, ano ba meron dyan? Sasabi, isipin nila, interesado to. Diba? Baka mamaya, kunin ka na lang. Kunyari, magbabakasyon, may gagawin. Tapos yung pala, NPA ka na. Kabataan Party List, kung di ako nagkakamali, ito yung si Rene ko eh. 'Di ba? O kakasuhan na kayo ngayon. Sa mga pinaggagawa ninyo. 'Di ba? Ang anak ko hanggang ngayon nasa kulungan. Hirap man dalawin dahil nasa agusan. Ang anak ni ma'am nasawi. Ang anak ni ma'am missing pa rin. At marami pa rin sa hands of our children ang nawawala 10 taon, 9 na taon, at maraming ina na nagkakaroon ng sakit ng depression. Yes. Ako po si Luisa Espina ng Hands of Our Children Movement ay nakikiisa po sa mga dalamhati nitong mga magulang dahil pare-pareho po ang nangyari sa amin. Ang pattern po ng recruitment ay pare-pareho. Niligawan ng anak namin para isali sa organisasyon. Isa lang yan. Galitin ang puso sa gobyerno. Yes. Katulad na nangyari sa akin, ginalit ang puso hanggang sa nagrally-rally. Kaya nga mga kayo lalo-lalo sa mga estudyante, mga magulang na nakikinig sa akin, psychology ako. Psychology graduate ako. Talagang matataas ang grade ko. I mean, hindi ko pinagmayabang. Personality development yan eh. Marunong tumulongges yung mga yan. 'Di ba? Marunong tumulongges, marunong ding pag yung mga anak ninyo nagpakita ng konting interest diyan sa sinasabi nila na gusto nilang sumali, dedire-diretsuhin nila yan. Pero pag once pa lang, inisnab mo na, tinalikuran mo na, hindi ka nakukulutin yan. Bihira na yan mangungulit. Pero pagka pinakitaan mo yan ng kahit yung simpleng sagot lang na, ano meron dyan? Yan, dire-diretso na yan. Sila yung pinapauna sa mga rally, hanggang sa galit na ang puso, Yes. inakyat po. 16 years old na ni-recruit, 18 years old inakyat sa kabundukan. Pare-pareho po na anibersaryo ng CPP na December 26. So, karamihan po sa mga anak namin na wala po ng December. So, ganyan din po ang aming anak. At ganun din po sa mga hands May of pattern our talaga eh. movement. Same pattern. Yes!
at isasali sa mga immersion. Ang paalam kay Ma'am Gina, Yun, immersion. kay Ma'am Kasi pag nagpakita ka ng interest, ano ba meron dyan? Ano ba yan? Di ba? Talaga, mag-immerse ka muna. Yun na yun. Merlinda is camping. So, pare-pareho, iba-iba lang ng tawag. Yes. Ngunit same pattern na idadalhin sila sa kabundukan. At pag nandoon na sila, matatrap na. Katulad ng anak ko, natrap na. Akala sabihin na mag-aaral lang o magtuturo sa luman. Project. Ngunit saan ba nadala yung anak ko? Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 2. Guerrilla Front 18. So, ito yung mga NPA na nasa kabundukan. At halos 8 taon akong naghagilap. Ganito din ang nangyari sa akin, umiiyak, nangihina, hindi makapasok sa trabaho, iniisip yung mga... Talagang hindi ka makakapasok sa trabaho mo Yung niyan. anak pala namin Hindi ka focus ay niyan. na-recruit na sa kabundukan upang mag-armado. Ito na yung tinatawag na terror grooming. Yung utak nila ay tineterror grooming na ng mga samahan nito para yakapin Yes. ang armadong pakikibaka. At ang sakit nito, yung anak namin ayaw nang umuwi sa amin dahil naluto na ang utak niya Yes. sa pang-terror grooming ng mga organisasyon na to. Ano po ba yung mga organisasyon na sinalihan ng mga anak namin? Recording in progress. Anak Bayan, Kabataan Party List, Gabriela, at marami pa pong iba. Na ito ay nakaupo pa sa mga ating Yes. gobyerno. Kaya Diba? Yan ang sinasabi natin. Kaya kayo mga parents, paano ba to? Kayo mga parents, pagsabihan niyo yung mga anak niyo na nasa inyo yan nasa inyo yan, nasa grooming niyo yan, na maging matibay, huwag maniwala sa mga pangako ng iba, yung mga immersion, yan. Ganun ang atake niyan gagalitin yung puso hanggang sa mapunta sa utak about sa gobyerno, ganito na yung gobyerno natin. Paano pag mahina-hina yung anak mo? Wala na, dali na yan. Hanggang sa magugulat ka na lang, marunong nang humawak ng baril yan, naka-front na sila sa mga NPA na sila, nasa bundok na sila, papaalam, magkakaroon ng immersion, pero magtuturo, pero hindi pala. 'Di ba? Kaya talagang ewan ko ba, Diyos ko, ano bang problema? Nananalo pa yung mga yan, di ba? Despite the fact na ganito na yung nangyayari sa bawat individual, sa bawat politician na nakakasuhan, na may mga issue-issue, puta nananalo, tatakbo yan, nananalo pa. Ano nangyayari sa Pilipinas, di ba? O kaya hanapan ng butas para ma-disqualify yung application. Tapos pagka gaya nangyari sa Leyte, di ba? Disqualify, tapos matik siya na yung mananalo kasi wala na siyang kalaban. Hindi mapagpapatuloy pa rin niya ang posisyon sa gobyerno, mga kayon. Power. 'Di ba? Power 'yan. Yung pera bonus na lang diyan, pero ang pinakahabol talaga nila diyan is power. Iba pa rin kasi pag mayroon kang posisyon sa gobyerno. Iba pa rin pag nakaupo ka, mayroon kang power. Sad to say, real talk 'yan Opinyon ko 'yan. Pag nakaupo ka sa gobyerno, mayroon kang power. Kahit anong posisyon, tanod nga Kagawad nga, chairman nga Oh, 'di ba? O sasabihin nila sa akin, wala naman ako ebidensya. Malamang, 'di ba? Sasabihin niya, yung mga sasabihin nila sa akin, wala ka naman ebidensya, bakit wag mo lahatin? Hindi ko naman nila lahat Pero karamihan kasi ganun. Kaya nyo hinahabol yan kasi posisyon at kaya nyo hinahabol yung posisyon kasi power yan. Hindi naman tayo wholesome dito Pero hindi naman natin kailangan pagbumurahin yung mga yan kasi matitigas na ang mukha niyan. Murahin mo man yan mula ulo hanggang paa, hindi naman masasaktan yan. Biyasa na yan. Nagpapaturo nga si Satanas dyan sa mga yan di ba? Alam mo, sabi ni Satanas, puta, pwede na ata ako mag-retire Meron na ata ako nakita papalit sa akin Ganun sila katindi, di ba? Kaya, oo, makatakot tayo, may malasakit ako sa kapwa ko Pilipino, pero pagka ganyan, bibirahin din natin yan. Di ba? Kasi yun naman talaga yung dapat di ba? Yung kahapon, talaga naiiyak ako kahapon. Ewan ko, sabi nila, pag naiiyak ka daw, talaga dumadaloy talaga sa yung Holy Spirit. Kasi talagang namumutawi sa akin na, pucha, ang daming naghihirap, tapos kayo, paasa, di ba? Sobrang sakim. Maraming salamat mga kayo sa pagkikinig. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.